Yep. OMD. Pilipinas Online Radio. OMD. Pilipinas Online Radio. This is the sound OMD Pilipinas Online Radio from Calapan City and the whole province of Oriental Mindoro. We are the first online radio streaming. We are the information from Oriental Mindoro to the world hardware. This is OMD Pilipinas Online Radio. Member, Philippine Online Broadcasters Association of the Philippines. Ang susunod na programa ay isang bayad na pagsasayang papawid. Ang anumang opinyon, kuro-kuro at punang maaring mabanggit ay sariling komento ng mga taong may-ari ng programa at walang kaugnayan ang istasyon. This is a paid broadcast. Okay, magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, nandito tayo sa Luzon. At alam mo naman, ang OMD, ang online tatawag dito, Oriental Mindoro Digital Online Radio ay maririnig sa buong bansa, sa buong mundo. Sa buong mundo. So, shout out sa ating mga taga-panood. Shout out. At siyempre po, ito ang programang Tinig ng Ormeco. Kaya po, at mag-umpisa na kami. Nako, ang kasama ko po ngayon ay si Miss Cathy. Pakilala ka nga. Yes po, good morning sa lahat po ng listeners at sa atin pong mga online viewers. Kami po ngayon ang inyong makakasama para sa Tinig ng Ormeco. Yes, marami tayong ibabalita at sana naman nakatutok ang taga-Oriental Mindoro dahil halos isang araw at kalahati tayong ng problema sa power dahil tayo nagkaroon ng kaunting pagkukulang, kaya yan naman ay madali nating naisagawa at nabigyan ng pansin, kaya ngayon naman ay medyo maganda na at ang alam ko meron na tayong reserve. Andy, totoo ba? Oh, yan ay nakita ko, Cathy. Nakita ko yan sa dispatch report at sana dire-diretso na yan at yan ang palagi kong sinasabi natin sa ating mga member consumer owners. Yung mga problemang ganyan ay madali rin naman pong masolusyonan. So, to begin with, bumati muna tayo sa ating mga kaibigan. Yes po, magandang umaga sa lahat ng mga miyembro ng Junta Direktiba ng Ormeco na nakatutok ngayon. And of course, magandang umaga din po sa lahat ng mga managers ng Ormeco, lalo't higit sa ating pong kagalang-galang Acting General Manager, AGM Regino M. King Jr. And yes, good morning din po sa lahat mga empleyado na nakikinig ngayon. Magandang umaga po. At syempre, hindi mawawala ang ating member consumer owners. Magandang umaga at sa lahat ng tagapanood dito po sa Oriental Mindoro Digital Pilipinas Online Radio. Para naman sa ating mga balita, mga taripa ng kuryente, lumala ba, Cathy, or hindi? Nagkaroon ng pagtaas, Sir Andy. Okay. Sa ating power development, power at tawag dito, dispatch report, kumusta ang ating power supply at ang lahat ng ating mga programa pa sa Ormeco. So bago natin umpisahan yan, ay muli po ako'y bumabati sa inyo ng magandang umaga. At para sa taripa, Cathy, ng kuryente natin ngayon, yung power bill rate, magkano na ba ang inabot? Yes po, sa lahat ng mga nakikinig, nagkaroon po tayo ng pagtaas ng taripa na nagkakahalaga ng piso at 0.0215 centavos. Ang mga sumusunod po ang iba't ibang mga taripa para sa mga residential consumers, 12 pesos, 0.092. Sir Andy, last month, billing month of April, ito po ang ating taripa sa mga residential consumers ay 11 pesos, 0.3877 okay. na. Realidad, nakakalungkot pero realidad talaga yan. Yes po. And for our commercial consumers,
11 pesos, 0.2995. Industrial, 10 pesos, 0.9089. Public buildings, 11.0205. Street lights, 13.1107. Sa kabuuan, yun nga po, nagkaroon ng pagtaas na nagkakahalaga ng 1.0215. So, yan ang taripa natin, Kati, ngayong buwan ng Hunyo. Hunyo. Sisingilin natin sa July. Ano? Tama? Ito po ay for the month of May. May. Yeah. May. Nasisingil ngayong Hunyo. Tama? May pala nga. Sorry po. So, buwan ng taripa ng May, nasisingilin sa Hunyo. So, sa ating mga akin munang bibigyang pansin niyang pagtaas na yan, at alam ko naman na ang ating mga member consumer owners ay masyadong nabibigla sa nangyayari. So, may konting lang paliwanag po, Sir Andis, para sa lahat ng ating member consumer owners. Ang nangyari pong pagtaas ngayong uli, halos piso mahigit. Kati, di ba? Piso mahigit ang naging pagtaas, ano? Yes. Hindi na po yan hindi na po yan usapang sagar. Kasi yung atin pong subsidized approved generation rate ay nailagay na po natin yan. Alam ko, hanggang December na po yan. 7.26 to be exact. Yan po yung naging sagar natin ngayong taong 2022 compare nung 2021 na 5.64. Di ba ga? 5.64. Pero ito pong pagtaas ngayong Mayo, hindi na po sagar yan. Yan po ay kadahilanan na ng sobrang pagtaas ng crudo na ginagamit po ng ating mga independent power producers. Hindi po maaaring ang crudo ng isang taon na 45 or 43 ay magiging kaparehas din ng taripa ang kuryente. Ngayong ang crudo ay halos 78 pesos. Nagsumpa yan ng 80 pesos. So talaga pong hindi na may iwasan ang pagtaas ng ating kuryente kapag kaganyan po ang sistema ng isang electric cooperative na more dun tayo sa diesel fuel or dyan sa Bankera C. So yan ang nagiging dahilan. Kati, anong masasabi mo dyan? Sir, meron ditong comment si Ma'am Dulce Corazon de Maano. Good morning po. Sir Andy, may tanong po mga consumer, para saan daw po yung generation system loss? Generation systems loss. Alam niyo ma'am, yung pong nag-comment, nakaakibat na po sa isang electric cooperative yan pong systems loss at kung ano-ano pang mga losses na ating idinidiscuss at ikinakarga sa ating system. Yun pong losses natin, ang unang-una, syempre, ang ating linya, mayroon po yung transformer losses. Yan po ay talagang kaakibat na. At napakarami pong losses. Yung mga pagnanakaw ng kuryente, losses po yan na talagang yan po ay inilalagay sa ating taripa. Alam niyo po, meron tayong systems loss cap. Yan po ay 12%. Dati 13% po yan. Ibinabayan ng ERC. Ginawa lang pong 12% para maliit lang. Kasi yan po ay losses ng linya or losses ng mga transformer losses. Meron po yan. Losses ng pagnanakaw ng kuryente. Meron po yan. Yung mga meter na running na hindi inire-report ng ating mga member consumer owners. Losses po yan. Pero may cap ang ating electric cooperative. Lahat po yan ng electric cooperative, 12% lang dapat. Pagka po yan ay bumaba, ibig sabihin maganda ang ginagawa ng isang electric cooperative para mapababa ang systems loss cap. Down to single digit, napakaganda po niyan. Maliliit po yung ating systems losses. Ngayon lang pong mga panahong ito, nagkaroon po tayo ng napakaraming problema at hindi inaasahang tumaas ang ating systems loss. Pero sa kabuuan po ng operational management ng Ormeco, yun po sa ating technical, mababa po ang ating systems loss. Pero pagka po yung kinuha natin yung mga losses na galing sa ating mga member consumer owners, galing sa ating itong mga meter not running na bigla na lang pong nawawala, tapos yun nga hindi agad napapalitan, yan po ay nagiging losses natin. At kapag tumaas naman ng 13 to 14% ang systems loss cap, ay hindi na po yan isinasama sa member consumer owners. Yung 2% na yun, Ormeco na po ang
magbabayad nun at hindi na po ang mga tao. So dun lang po tayo sa 12% pababa na systems loss cap na idinadato sa atin ng ERC, ng DOE at ng NEA. Parang yun ang sagot dyan, Kati. And then tuloy ko yung ating pagtaas ng kuryente. Yun nga po, hanggat hindi nababago ang sistema ngayon. Sabi nga nung ating naging pangulo ngayon, dun siya pupunta sa mga renewable source. Naandyan po daw ang ating coal-fired, naandyan ang ating geothermal, naandyan ang ating wind power, naandyan ang ating solar power, naandyan ang ating hydropower. Yan po dapat, naandyan ang ating nuclear power. Diyan po dapat mag-i-invest na dahil ang sabi niya, hindi naman magtatagal at mawawala, mauubos din ang diesel at kung ano-anong nahuhukay dyan sa ating mundo. Samantalang dito sa mga lumalabas na ito, tubig na agos lang ng agos, mga geothermal, yung usok na sumisingaw lang ay hindi natin nabibigyan pansin. Yan ang pinakamaganda niyan. So dapat sa mga susunod na panahon, ang renewable source dapat ang mangingibabaw kaysa sa diesel para ang ating kuryente, mga ka-consumer, ay sa pababa. Hindi po yan sa pataas. Pero kung patuloy natin gagamitin ang paggamit nitong mga diesel-fired na ito na mga, anong tawag kati doon sa mga ganong generator? Yung nakaganon na yung modular ay wala pong kabuhay-buhay yan. Yan po mga ka-consumer, ginagamit lang natin ngayon dahil wala. Pero yan po ay ako hindi rin sampalataya kasi mga high-speed na modular generating set, yan po ay ginagamit lang. Ang alam ko, ginagamit lang yan sa mga pambiyahe sa barko. Bilisan, mabilis. Pero pag ginamit mo yan sa ganitong elektrisidad, ay talagang ang kuryente ay sa pabulusok, pataas, hindi pababa. Yun lang ang aking sinasabi dyan. At hindi na tayo mag-iisip kung bababa pa ang ating kuryente dahil 22, 23, 24, yun nga pong ating sagar na ngayon 7.26. Pagdating ng 2023, ayon sa ERC at Napocor, magiging 7.28 yan. And then, at the end of the year 2024, paako na po yan sa 8 point something, 8.20, ganyan. Yun na po uli ang ating magiging subsidized rate na gaya ng dati ay 5.64. Ngayon ay pagdating ng 2024, yan po ay 8 pesos na mahigit. At dire-diretso na po uli yan, gaya ng 5.64. Hindi natin malalaman. Siguro palagay ko wala na yan kasi hindi na tayo gagamit ng mga fossil fuel na yan dahil napakamahal nga po talaga. Kati, napakahirap magpaliwanag pero yun ang katotohanan, ha? Napakahirap magpaliwanag pero yun ang katotohanan. Hindi na mababa ang ating kuryente, bagkus po yan ay sa pataas pa ng pataas dahil yun pong yung bagang discrepancy kapag kasi inalis mo kaagad dito ang diesel fired generator, bigla-bigla nawawala naman ang ating tubig, nawawala ang hangin. So dapat ay medyo ang 50-50 capacity nila ay nandyan. Kaso nga lang, syempre talaga naman ang panahon pag minsan nawawala. Ganon din naman ang ating mga kakontratang IPP. Kapag hindi mahaba ang PC niya at nawala ng kurudo, ay wala rin, hindi rin makakabili. So dapat talaga ang susunod nitong na magiging pangulo ng ating bansa ay dun mag-isip sa magagandang plataforma, sa magagandang tawag dito, kagamitan na yung sinasabi nating galing sa kalikasan. Yung sinabi ko nga, wind power, naandyan na wind power, hydroelectric, geothermal, coal-fired, nuclear, solar system. Yan po ngayon ang dapat pakikinabangan natin para unang-una makakatulong yan sa environment. Kita mo naman sa buong mundo, Kati, di ba? Sa Batangas, pumunta ka sa Batangas at ang usok doon ay yung nagbumula sa mga tawag doon, power plant to, talaga na puro diesel yan. So yun sana ang ating mangyari at ang Ormeco aangat yan sigurado. Ay, Kati, ano pa ang ating
ang ating dispatch report. Ikaw, pakisabi mo na dispatch report natin. Yung naging problema natin, Kati, ng 2 araw na, pakikuan mo ngayon. Sir, yung cellphone ko po ay ginagamit sa pagbibideo. Sabi mo ikaw magre-report ng Okay, sa dispatch natin. Alam niyo po ang dispatch natin. Yan ay trabaho na natin palaging alamin yan araw-araw sa ating management. Di ba po? Kaya tayo nagkulang ng kuryente nitong nakaraang 2 araw. Unang-una mga kaibigan, ang ating mga kakontratang IPP ay may sira ang mga makina. Alright, sir. Ito na. Akin muna ipapaliwanag. Mga yan, dispatch na. Kaya tayo nagkaroon ng brownout. Yung iba, may mga makinang nasa preventive maintenance shutdown. Ikalawa, yung ating mga renewable source of energy like yung ating hydropower, bumigay yung isa nating nagbibigay ng halos 8 mega, yung Inabasan. Yan po ay nasira mga 3 weeks ago na dahil yung kanyang foundation, may nakita na silang leak doon na kung hindi ititigil, mga kaibigan, mga ka-member consumer, ay lalong sa palaki ang magiging problema. So yan po itinigil at ginawa na nila. Doon na lang po kulang na lang agad tayo doon ng halos 8 mega dyan sa Inabasan na yan. Pero ngayon, sabi nila kahapon sana'y mag-ooperate at 27 nitong Mayong ito mag-ooperate na raw sila. So magandang balita yan, magandang balita. Ikalawa, yung ating mga kakontratang IPP ay medyo nawala ng pang-ayuda dahil hindi agad sila nakapag-purchase ng krudo. At yun nga, kahapon, nasa Batangas na, nagkaroon lang talaga ng late deliveries, naandyan na po at dumating. So, wala na po tayong load shedding ngayong mga panahong ito. Huwag na po kayong magte-text na, Sir Andy, mamayang alas 6, wala ba tayong kuryente? Wala ho. Tayo ngayon ay bastante. Meron tayong reserba, although manipis, ay nasa mga 1.5 megawatts. At lalaki pa yan. Basta't sa bukas, 26, 27, pag nag-operate yung ating isang hydro, yan po ay madadagdagan. So yun po mga problema ng Ormeco sa mga nagdaang araw, yun po ay madali naman nating nasolusyonan. At sana dire-diretso na. Sana wala nang maging problema dahil talagang pag nababasa ko, Kati, dyan sa ating mga Facebook at kung ano-ano, ay naandyan na naman yung parang wala kang kaalam-alam sa pag-ooperate ng isang electric cooperative na katulad ng Ormeco. Samantalang ang Ormeco, Kati, sabi mo nga nung pumasok ka diyan, ilan ang load? 14 megawatts hanggang 20 megawatts. Ngayon ay tayo ang demand natin ay nasa mga 58 na. Nagmamaksimum, halos napakalaki na. Pero andito po ang Ormeco, dire-diretsong nagseservisyo sa inyo ng tuloy-tuloy. Paminsan-pinsan po may nagkakaproblema, pero ganyan talaga ang buhay. Once na gumawa ka ng isang daang tama, hindi ka makaka-appreciate ng wow, ang Ormeco napakagandang cooperate niya. Pero pagka nag-brown out ka nagkaroon ka lang ng mga ganyang hindi naman natin yan sakop, ay talagang ang hinagpis ng ating member consumers ay nandiyan na kagad. At tama naman sila dahil talaga tayo nagbabayad tayo ng tama kahit mataas ang kuryente. Ang mahalaga, Kati, ay hindi tayo nag-brown out. Yan ang kwanang Pinoy, yan ang kwanang taga-Oriental Mindoro. Basta dire-diretso ang kuryente, walang problema. Kahit magtaas, at alam naman nila, Kati, na yan ay tataas talaga, dire-diretso rin. So tingnan natin ngayon ang dispatch report. Kung yung sinabi ko ay dire-diretso nga, baka yan ay may wala na namang krudo. Kati. Hinga ka muna, Sir Andy. Sige. Ang dami mo na sabi. Kasi ako dire-diretso talaga tayo pagka nagsalita Alright. Ito po ang ating dispatch report para power plant, Upper Cascade, ay may 2 megawatts. Forecasted po ito, sir, ha? Forecast. Oo. Kasi, sir, ina-expect natin yung mga nakaraang pag-ulan tuwing gabi ay may malaking tulong o ambag sa watershed ni Linaw, Kawayan. Ang Lower Cascade naman po ay maganda rin. Ang inaasahan nating production or generation may 1 megawatt.
Samantala, ito pong Inabasan Mini Hydropower Plant na pag-aari ng Ormin Power ay nananatiling offline o nakatigil ang buong planta. Ang kontrata niya pong capacity or supply ay 6 megawatts. Dahil sa leak o yung nagka-problema yung kanyang pipeline, Yes, yung pinaliwanag ko kanina yan. Ang buong planta po ay nakatigil. So, wala siyang mai-supply ngayong araw. Ang Katwiran Hydropower Plant ay maganda po ang produksyon. Ine-expect natin makapagbigay sila ng 6.5 megawatts na supply ng kuryente. Ang Philippine Hybrid Energy Systems Inc., itong wind energy, itong sa Puerto Galera, ay may 0.5 megawatts. Wow, ang laki naman. Medyo, hindi pala medyo. Talagang walang hangin. Almost zero. Sinong pwede nating papuntahin sa Puerto Galera? Time of the year, sir, na medyo kukonde yung hangin, yung mahangin sa Puerto. Okay, At ang NPC rental po ay may 2 megawatts. Yeah. Sa Kabuuan, sir, may available capacity po tayo na 58 megawatts. Kumpara sa pinakamataas na demand or peak demand, yung pinakamataas na kinonsumo ng buong lalawigan kahapon, alas 2 ng hapon, na 56.34 megawatts. Ayon sa dispatch, ay meron po tayong reserve, sir ha, reserve na power supply. May reserve na. 1.66 megawatts. Napakalitis po nito. Tapos ka na, Kati. Huwag lang pong tataas ang demand. Wala po tayong problema. Although nag-prepare naman po si dispatch ng kanyang tentative load shed schedule kahapon, siguro yung iba dito nag-aabang bakit alas 9. Kaya siguro may nagtatawag sa akin. Kung bakit may kuryente pa sila. Ito pong parte ng Nauhan at saka yung 3 barangay sa Calapan ay tuloy-tuloy po ang ating kuryente ngayon. Okay. Yan naman, Kati, hindi mangyayari kasi sabi ko nga, yung 6 megawatt ng Inabasan, kapag tumakbo na uli yan bukas sa 27, as I know, dahil nabalitaan ko yung nung 25 pa sana, sa 27 tatakbo yan. So that is 6 megawatt na ma-add natin dyan sa ating reserba. Samantalang yung OP, yung Ormin Power, halos nag-arrive nata yung tawag do spare parts galing Korea. That is another 2 megawatts, so 8 megawatts yan plus yung 1, so lalaki na naman ang reserve natin. Kaya yung mga pangyayari, ulit-ulitin ko ulit, yung mga pangyayari itong nakarang 1 hanggang 2 araw, yun po ay talagang emergency pangyayari na hindi agad natin maibabalik. Punta naman tayo sa nangyaring pagkakulang ng kuryente, kasi yung ating mga kakontrata ay pinatakbo natin ng mas higit dun sa kanilang kontrata kasi nga kulang tayo. Yung crudo nila, siyempre budgeted yung crudo nila dun sa kanilang contracted capacity. Kung pinatakbo mo yan, kung halimbawa ang takbo lang niya na dapat ay ganong megawatt, dinagdagan mo, siyempre yung crudo nun madadagdagan. So yun ang nangyari ng nakaraang linggo, at yun nga, hindi inaasahan na hindi agad makakolekta ng pangbili, ay nagawa naman po ng paraan agad ng kakontrata natin, at dumating na rin ang crudo kahapon. Kaya ngayon po tayo ay bastante wala tayong tawag dito load shedding na maaaring maganap sa loob ng 24 oras na ito. Depende na lamang kung meron na uling tawag dito order ang ating mga kakontratang IPP na crudo para sa pangangailangan sa mga susunod na araw. At sana yung ating hydro na inaasahang malaki ang ibinibigay ay magkaroon na rin siya ng operation, lalong-lalo na itong PESI. Sana yung mahahangin ay pwedeng Bisita muna sila pabisitahin muna sa Puerto Galera, at na yung hangin doon ay lumakas, at itong LC ng PESI ay makapag-deliver ng 6 megawatts. Talaga naman tayo. Sir, hindi nabanggit mo yung tungkol sa mga production. So, wala tayong nakuha sa kanilang power supply. Maliit yung parte nila sa mixed generation rate o blended rate. Maliit yung naging parte ng mababang taripa. At marami yung nakapag-supply ng mahal na taripa. Kasi marami tayong power supplier na mga diesel, modular, yun nabanggit niyo, sir, at mga bunker.
dala-dala yan ng pagtaas ng petrolyo sa merkado, taas lahat ng ating mga bilihin, ganun din ang kuryente. Alam ko sir, nag-research kayo kahapon, nalaman natin na sa Batangas, magkano sir ang rate? Nako, mas mataas sa Batangas kaysa sa atin kasi nasa 13 pesos mahigit ang per kilowatt hour sa Batangas. So, yan ay research ko. Kaya yes, sir, ramdam lahat ng electric cooperative na tayo bilang island grid ay talagang na mi-minimize pa natin ang ating taripa. So kahit mag-research kayo mga ka-consumer sa Mindoro, tinawagan ko yung aking kabats doon, teacher siya ng Nasugbu, Batangas, tinanong ko kung magkano per kilowatt hour nila. Sabi niya, ang aking taripa pare 150 kilowatt hour, ang binayaran ko 2,210. I-divide ko 13.28. Ay kaya ako'y natutuwa kasi mas mura pa talaga sa Oriental Mindoro ang ating per kilowatt hour. Alam mo ba Kati, ako yung nakumbida rin kahapon sa handaan, parang 48th anniversary. Pagdating ko na lang sa aking batch ko, ako pinutakti na ng bakit ang taas ng kuryente. Sabi ko nga sa kanila, Kakoy, hindi naman daw sila nagbumili ng ibang appliances. Kakoy, hindi nga kayo bumili ng ibang appliances. Ay, ang isipin nyo na lamang, ang mga meter reader ba namin ay itataas ang inyong reading. Kakoy, alamin nyo na yung inyong mga ginagamit na appliances, hindi nga kayo bumili, hinabaan nyo naman ng inyong gamit. Kaya yan, tumataas din. Dagdag pa yan ang pagtaas ng kuryente natin yan. Eh, anong ating sasabihin? Hindi yan. So, yun lang ang yun lang ang logic nun. Hindi kayo bumili ng gamit, ay yung paghaba naman ng gamit ng inyong electric pa, ng inyong ay nandun ay nasa taas ay 3 electric pa nang nagana ay wala ng tigil. Tapos naiwan pa. Ayo, bago naiwan mo pa. Bukas. May bigla kang pinuntahan sa bahay na iwan bukas, pagdating mo sa bahay, buhay pa pala ito. Ay kaya yun, dun tayo nadadali sa pagtaas ng kuryente. Talagang dapat may load management tayo sa mga ganitong panahon na alam natin na medyo pataas na ng pataas ang kuryente. Hindi nagawang biro, pero realidad po yan mga kaibigan. Pero ang pinakamahalaga dyan, kung kayo may business tayo, lalo na pare-pareho tayo may business, pag nawalan ka ng kuryente, bagsak ang business mo. Pero kahit mataas yan, kahit mataas ang kuryente, basta't dire-diretso lang, hindi po nagrereklamo ang mga businessman. Kahit pa, ang iba nga dyan, ba't hindi nyo na-reading ng isang araw, isang buwan? Ayan, 78,000 tuloy kami. Mga kwan lang yun, mga sistema na sa dami ga naman natin na hindi yan na reading. Dapat naman ang member consumer owners natin ay pupunta sa office or tatawag sa office para hindi kami na reading, baka magdoble. Siguradong magdodoble kasi hindi ka na reading. So pwede namang magpa-special billing ka doon, babayaran mo yung month mo na na-bill and then iisa na lang yun. Pero dahil ikaw ay kampante, so pagdating mo ng bill mo, ay ayan, mabibigla ka. Sasabihin mo, bakit ganari? Ay, alam niyo yung 2 buwan naman pala yan. Ayan, napakalaki naman ng inyong commercial establishment na yan. So, hindi na rin naman. Sa magandang pagpapaliwanag, Kati, ay alam naman nila na ganun. Lalo pa si Sir Andy, sa galing nito. Sa pagpapaliwanag, ha? Tungkol sa bayarin yan, sir, nabanggit na ninyo. Ano po? At sa reading sa mga meter reader. So, i-inform ko na rin po ang ating mga listeners and viewers na ang ating po mga meter readers dito po sa Area 1 ay ongoing a meter reading sa Calapan City. Okay. And ang ating pong collection ngayon ay meron po sa Baco, sa Poblacion Baco, District 1B. And starting May 31 hanggang June 2 ay available na po ulit ang ating roving station collection sa City Mall. Okay. City Mall, Maganda dito po yan. sa May Ilaya. Again, May 31 to June 2. Para po sa mga walang surcharge na mga bills. Mga bills. Kati, parang ako kahapon ay nakatanggap ng balita o kaya ng tawag dito ng itong napukor, parang magkakaroon siya ng preventive maintenance shutdown. At naisip ko, ay bakit naman? Mabuti na lang kamo, dire-diretso ngayon ang ating kuryente kasi yung preventive maintenance shutdown na yan. Although, yan Kati ay hindi dapat talaga kumbaga ma-shelve, hindi dapat palagi na lang i-atras kasi
yan ay sa mas palalang sistema kung hindi agad gagawin. At yung request ng Napocor, pakisabi mo naman sa ating mga member consumer owners at parang alam ko'y maapektuhan ang buong Oriental Mindoro dyan. Yun nga, kanina po nung binabalita natin na dumating na ang mga krudo, ang mga fuel ng ating mga kakontrata, hindi ko pa rin magawang magsaya. Hindi ko pa rin magawang... dahil may power interruption kasi uli. Kahapon, ipinost po natin sa Ormeco Inc. Facebook page, official Facebook page, ang annual preventive maintenance schedule ng ating National Power Corporation Oriental Mindoro 69 kV substations. Madami. So yung 69 kV na yan ay talagang tawag dito sa salitang ito, yan talaga ang pinakang backbone ng elektrisidad dito sa backbone line sa elektrisidad dito sa Calapan City hanggang dulo. Kaya sabi nga ng Napocor dyan, parang nabasa ko sa sulat, ay hindi kailangang may pagpaliban at talagang kailangan na dahil yan ay annual ata, annual. Yes, and bukod doon, may tinitingnan sila dito, sir, na dahilan na kailangang bigyang apektadong lugar. within this day, sir. Hopefully, Okay, so para sa ating mga member consumer owners at hindi pa natin alam kung sino ang mga apektado, basta't palagi po kayong titingin sa ating mga FB page, at yan po yung ating i-broadcast at atin pong ibabark yan. Yes, sir. Kumbaga, information dissemination ang gagawin natin dyan. Opo, sir, meron po ditong question ng atin pong kababayan, medyo mahaba. Mary Ann Falsario, bakit po yung schedule nyo po di tama? Kahapon po ang schedule dito sa San Miguel Rojas, 11 a.m. to 3 p.m. ang interruption. Nawalan na po 8:38 a.m., bumalik almost 4 p.m. na. Sana naman po consistent ang schedule. I am working from home po. Mag-conflict incident report sa pagpatay nyo ng kuryente. Sana naman po maayos na ang service, especially sa nag-work from home. Maganda po na maayos nyo yung power service para makapagbigay kayo ng opportunity sa kababayan natin na magtrabaho na lang dito instead of going to Manila. Tayo na po ang behind na probinsya. Salamat po. Okay, madam. Thank you sa inyong concern at noted po yan. Pero much as we wish na talaga pong pinagaganda namin ang aming serbisyo, dangan nga lang po kapag ganyang medyo na-delay yung siyempre sa scheduling natin, kaya po yan ay tentative pag minsan, ay tentative na bibigyan, tentative na mawawalan. Siyempre, inayan po ay talagang tinitingnan ng ating mga department concern, yung ating dispatch, kung yan ay pag yan late ng kaunti, ibig sabihin hindi pa po talaga kaya yung load na naandiyan at nadidelay po talaga kami. Kahit po dito sa Calapan, ma'am, kami po ay schedule ng 6 to 9, naging 6 to 10:30, kaya kami po ay walang magagawa kasi talaga pong ang load natin itong mga nakaraang 2 araw, doon lang po tayo nagkaroon ng problema. Pero for now po ay wala na po tayong problema sa ating load dispatching dahil tayo po ay may sapat na supply ng kuryente at kayang-kaya na po ang demand na dito sa Oriental Mindoro. Kati? Or sumihingi po tayo ng pasensya sa lahat po ng mga naman. Lahat. Nito. Especially yung mga estudyante at yung mga guro na naka-online classes. And yun nga kay ma'am na work. Yan naman ay sa tama at tama at sa maliwanag na pagpapaliwanag ay alam ko naman na maiintindihan ng ating mga member consumer owners yan, dahil po alam nyo palagi pong sinasabi sa Ormeco, sa inyong mga member consumer owners, ang Ormeco po ay nasa distribution lang po ng kuryente, wala po tayo sa generation. Kung gaano kalaki po ang na-generate ng ating mga kakontratang consumer, yan lang po ang kakayahang i-distribute ng ating Ormeco. So pag kulang po ang generation, ibig sabihin ang Ormeco mamumroblema, at yan po ay aalamin namin kung ang kulang ay 1 megawatt, yan po ay titingiin natin sa buong Oriental Mindoro. Aalisin po natin yung 1 megawatt muna pansamantala para lang po makapagpatuloy tayo ng magandang operation. Hindi po kinakailangan bakit ang Calapan, bakit ang Pinamalayan, bakit ang ganun.
tinitingnan po natin kasi ang mga feeder po natin masyadong malalakihan. So yun pong mga sub-feeder natin, yun po ang ating inaalis muna para dun sa kakulangan. Pag malaki ang kakulangan, malaki rin po ang inaalis ng Ormeco ko. So napakarami pong trabaho ng Ormeco at problema nga po yung mga tentative scheduling na yan. Minsan nga po hindi natutuloy at nakakapaghanda kayo ng generator bago hindi natutuloy, yun po talaga ang nangyayari. So mas maganda naman na hindi matuloy at dire-diretso ang ating serbisyo ng kuryente. So Kati, palagi ko naman yung ating paliwanag sa ating mga member consumers ay nauunawa nila at baka meron ka pa diyang dahil ubos na ang ating oras, baka meron ka pa diyang maisasabi sa ating mga member consumer owners. Bilang tayong cut-off na tinatawag, hanggang March lang po dapat na March 13 dapat naging member ka. Member po. So kung April or May po kayo naging member, hindi pa po talaga kayo Wag nang sumikap. And then, yes, yun, ang tinatawag din natin na verification. And then, yun, para naman po sa mga gustong kumandidato, mag-file ng candidacy, June 1, 2022, 8 a.m. to 5 p.m. ang deadline po ng filing of Certificate of Candidacy. For more information, please visit Ormeco Inc. main office and District 1 office. MSD. Yeah. ISD or MSD office. You may also call 288-7801, 288-7802, 288-7803, and email us at ormeco_coop@yahoo.com. We also have available cell phone numbers 0919-0989-700 and 0917-894-0170. At dun, Kati, sa mga gustong maging direktor, huwag kayong aasa na yan ay 3 taon ang inyong paglilingkod. Yan po ay halos 6 na buwan lang kasi nga po nag-desisyon ng NEA na ngayong taong ito ay lahat mag-eleksyon. So kung gaano kahaba ang mangyayaring inyong pagsisilbi, hanggang dun lamang po. Wala na kasi pag 6 months yan ay kinakailangan lang na idire-diretso mo na. Ngayon hindi po. Kinakailangan mag-eleksyon na at halos 3 taon tayong hindi nakapag-eleksyon. Kaya po itong District 1 na to ay at saka District 5, Kati, ay yan ay 6 na buwan lamang ang pagsisilbi. So yung ibang direktor ay saka na natin po sasabihin yan. At ang ating unang eleksyon ngayon ay District 1 which consists of Baco, San Teodoro, Puerto Galera. Yan lang po muna ang ating malalaman at 6 months lang po ang inyong magiging paglilingkod at another election na uli. Parang magastos, Kati? So, wala na ba? At parang inip na si Miss Flores. Almost 1 hour na po. And abunado na tayo niyan. So, sa susunod po mga kaibigan, ito po muli, Sir Andy Zamora, ang inyong tagapagtanggol sa pagkawala ng kuryente. At kasama ko si Miss Cathy. Yes po, ako si Catherine May Alforo at magkita-kita po ulit tayo sa live news. Magkarinigan ulit tayo. Live tayo. Live pala nga pala tayo. Magkita-kita po tayo ulit next Thursday. At sa mga listeners naman po natin, mapapakinggan po ninyo ulit kami sa susunod na Webes, parehas na oras, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ito po ang Tinig ng Ormeco. Hello, World Wide Web. Shut up! Online radio. OMD, Pilipinas Online Radio. Ang nakalipas sa programa ay isang bayad na pagsasayang papawid. Ang anumang opinyon, kuro-kuro at punang maaring mabanggit ay sariling komento ng mga taong may-ari ng programa at walang kaugnayan ang istasyon. This is a paid broadcast. OMD, Pilipinas Online Radio. OMD, Pilipinas Online Radio. This is the sound OMD, Pilipinas Online Radio. From Calapan City and the whole province of Oriental Mindoro. We are the first online radio streaming all information from Oriental Mindoro to the world hardware. This is OMD, Pilipinas Online Radio. Member, Philippine Online Broadcasters Association of the Philippines.